Welcome to India, the land of diversity. Tahanan ng higit 1.4 bilyong katao, isa sa mga itinuturing na rising power sa mundo at binibisita ng milyong-milyong foreign tourists kada taon. Sa datos ng India Tourism Ministry, nasa 9.23 million tourists ang bumisita sa South Asian country nitong 2023. Aabutin ng 8 hanggang 10 oras ang biyahe mula Manila to New Delhi, ang kapitolyo ng India. Dito, maaari ka nang sumabak sa heritage tours tulad ng pagbisita sa Red Fort na nagsilbing tahanan ng ilang mga Muslim dynasties. Must visit din ang Lotus Temple na isang house of worship at nakilala dahil sa moderno nitong disenyo. Hindi rin pwedeng palampasin ang iconic 42-meter high na India Gate at ang Victory Tower na Qutub Minar. Ang Humayun's Tomb, isa sa mga kauna-unahang garden tomb sa Indian subcontinent. I'm amazed by the architecture, and to see the details on the walls, on the floors, it's just really it's just remarkable. So kung yung Taj Mahal ay tinayo ng asawang lalaki para sa kanyang asawang babae, ito namang Humayun Tomb ay tinayo ng kanyang asawang babae sa kanyang asawang lalaki at natapos noong 1572. At 2 oras naman ng biyahe mula New Delhi mararating ang siyudad ng Agra. At dito matatagpuan ang iconic Taj Mahal, simbolo ng pag-ibig ang ivory white marble na musuleo na isa ring UNESCO World Heritage Site. Kung si Philippine Ambassador to India Josel Ignacio ang tatanungin, marami pang matutuklasan ang mga Pilipinong bibisita sa India, gayon din ang mga Indian tourists na magtutungo sa Pilipinas. Kailangan pala ng dalawang bansa a sort of a rediscovery of each other. You know, parang we have always thought that we knew each other, pero hindi pala. Pinag-uusapan na rin ng dalawang panig ang pagkakaroon ng direct flights at mas malawak na implementasyon ng e-visa system para makaengganyo ng mas maraming Indian tourists patungong Pilipinas. We are trying to our best in order to promote Philippine tourism among the Indians. Ang Indians are rising to be the 5th largest outbound tourist group sa buong mundo kasi rising economy, rising incomes. And they have gone to most parts of Southeast Asia. But as I was talking about earlier tungkol sa rediscovery, now they are looking beyond parts of mainland Southeast Asia. Now they're very keen to go to the Philippines. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangang pabilisin ang pagproseso ng e-visa sa India. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odano, Newswatch Plus, Taj Mahal, India.